At mainit na mainit po itong issue tungkol sa pagkakatalaga ng bagong Pangulo ng PhilHealth. Sari-sari ang reaksyon. Siyempre ang mga SSB, sip-sip buto, ba't di na lang sila magtayo ng negosyo? Pwede naman nilang kompetensyahin si General Malabanan. Magaling sumipsip ng dumi. Walang kakumpetensya yan sa pagdating sa sipsipan. Total, maraming magaling magsipsip dito. Nasabi nila, good choice daw mga kaibigan si dating NBI Director Dan Tegeran. It's a very good choice. Sabi ni Vicente Soto Duterte, aside from having a clean record, sabi ni Soto, ano yan, meron daw itong experience sa investigasyon na para mapuksa ang irregularidad dyan sa PhilHealth. Sabi niya sabi ni Soto, Director Giran is a very good choice as PhilHealth. Yan, aside from a clean record, he has investigative skills that can crack the whip in ferreting. Lintik ang mga English ni Soto Kanina narinig ko may ginamit pa itong pick up line quotation mga kaibigan, nangopya na naman Ito talaga si Soto. Sipin mo pinoproteksyonan na nila itong bagong Pangulo ng PhilHealth, mga kaibigan. Ayon dyan sa mga SSBing senador, ano raw ito, tama raw ito, good choice. Lalo na pag narinig nyo si Harry Roque, mga kaibigan. Ang sabi ni Harry Roque, ito daw si Giran is the man for the job in reading the agency of corruption. Siya raw, si Giran daw ang tama, angkop sa trabaho para malinis ang ahensya ng PhilHealth sa korupsyon. Yan ang sabi ni Harry Roque. Sabi niya, dahil lang mga krimen na nagaganap sa PhilHealth, wala namang gumagawa na ng krimen ngayon, bibihira na, madali nang wala nang ginagawa mga pulis ngayon, kundi palakad-lakad Ang krimen ngayon, ang gumagawa na lang nasa gobyerno, mga kaibigan. Lalo na malakihan. Ang sabi, ang krimen daw na nagaganap sa PhilHealth ay ang tinatawag na white-collar crimes. Kinakailangan nakakaintindi rin ng financial reports at balance statements. Pakinggan nyo Si Roque nagsasalita kasi mamaya lalabas ang katotohanan dito yan ang sabi niya, I think Director Giran is the best choice dahil siya ay CPA. Ang dami CPA dito sa Pilipinas, mga kaibigan. May MPA pa nga di ba? Ang dami rin yan. Hindi lang CPA, pati MPA. At lawyer din po. Ang dami, 25 nga abogado rito, katulad mo. Di ba? Abogado kang naturingan pero wala lihis sa katotohanan ng pinagsasabi nito Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan ang isa, walang bahid ng korupsyon. Si Soto naman, ang sabi niya, malinis ang record. Pareho din di ba? Pareho lang din. At merong investigative skill, sabi ni Soto, di ba? Bilangin nyo kung ilan yung mga katangiang anong tawag dito? Ibinibihis na parang damit kay
dating NBI Director Giran, mga kaibigan. Yun din ang sabi ni Rockwell. CPA daw at saka lawyer. Daming CPA dito. Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. Yan. Anong sabi dito? Etcetera, etcetera. Yan. Ngayon, ayon naman kay Giran, pag tinanong mo naman si Giran, ano sabi niya? Ano masasabi mo sa pagkakatalaga sa iyo bilang hepe nitong PhilHealth Insurance Corruption Este Corporation? Sabi niya, mga kaibigan, I'm very scared. Tatakot daw siya. I'm scared because I don't know the operations of PhilHealth. Patay. I don't know the operations of PhilHealth. Madali sabi, kahit ka pa CPA, kahit ka pa walang bahid ng corruption, pinag-uusapan dito, may alam ka ba? Ayan, mga kaibigan, di ho ba? Unlike NBI, hindi raw gaya sa NBI, I knew the operations of NBI. But PhilHealth, wala. I do not know about public health. Patay, mga kaibigan, di ho ba? Direct from the horse's mouth. Yun na nagsasabi. Ngayon, ang tanong dito, mga kaibigan, by the way, itong si NBI o former NBI director, ito yung director na itinalaga ni Pangulong Duterte nung siya'y maluklok 2016 sa pwesto, mga kaibigan. At ito'y nagretiro dahil siya po'y 65 years old na noong 29, kailan ba siya nagretiro? Last year yata di ba, mga kaibigan? So, nung siya nakaupo dyan sa NBI, ito na yung sinasabi ni Soto, tsaka ni Roque, na merong investigative skills. Siyempre, NBI di ba? Alam nga naman, di ka marunong mag-imbestiga. Yan nga kinakailangan dyan. Ngayon, noong 2019, natatandaan ninyo na imbestigahan yung PhilHealth, di ba? Nakaraang taon. Kaya ito na-expose pa nung wala pa si Roque sa pwesto. Nung umalis na siya sa pwesto, kumandidato, natalo, di ba? Ngayon, nung wala pa siyang trabaho at hindi pa nakakabalik bilang spokesman, presidential spokesman, mga kaibigan, abay, siya ang nilapitan, kung matatandaan ninyo, nung mga nagbulgar sa WellMed. Natatandaan ba ninyo yon? Yung kumpanya na, yung medical, para medical laboratory, clinic, dialysis, and laboratory center. Dahil po sa katiwalian sa PhilHealth. Siya ang nilapitan ng mga whistleblower, kung natatandaan ninyo. Ang pangalan nun Brian Christophers. Dalawa yun isang lalaki, isang babae, si Lisel Aileen De Leon, at saka si Edwin Roberto. Mga dati silang empleyado ng WellMed. Pero bandang huli, itong dalawang whistleblower na to ang naipit. At tumahimik na po si Rockwell. Nung maipit na yung dalawa. Siguro, nakausap niya yung WellMed, di ba? Ayan po, mga kaibigan. At dahil nagkaroon ng iskandalo noon, nag-imbestiga ang NBI. Pero ano nangyari, mga kaibigan? Nakalaya. Yung pong walang hiya
na mga sangkot dyan po sa WellMed. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ako, ulit-ulitin natin wala ho tayong paniwala na yan pong issue na yan sa PhilHealth makatotohanan hanggang ngayon. Unang-una, makikita ninyo ang appointment. Di ba? Yung ipinalit. Meron ba akong question kay Giran? Wala. Huwag na natin siyang questionin tungkol sa WellMed kung bakit nakalaya yung inimbestigahan nila at sila ang dapat magsampa ng kaso, di ba? Laban doon sa dati ng corruption na kung matatandaan ninyo nga, ang abogado na nilapitan noong mga nag-expose niyan ay si Harry Roque, mga kaibigan. Ngayon, eto, talaga walang naipanalong kaso no? Abogado, pero parang si Topacio to. Mga kaibigan, walang naipapanalong kaso. Tsaka si Panelo. Lahat ng hinawakan ni Panelo nung kriminal Si Sanchez, di ba? Kulong si Sanchez. Ngayon, eto ang tanong. Isa lang ang tatanungin natin. Ito bang si Giran qualified sa pagkakatalaga sa pwestong pinaglagyan sa kanya? Siya ba'y kwalipikado o hindi? Yun lang ang tanong muna. Hindi ba, mga kaibigan? Kasi marami pa tayong pwedeng maging suspecha dyan kung bakit siya ang itinalaga dyan. Di ba, mga kaibigan? Qualified ho ba itong si former NBI Director Dante Giran na mapwesto sa PhilHealth o hindi? Yun ang importanteng tanong na dapat masagot. Ngayon, tayo ba magsasabi niyan kung siya'y qualified o hindi? Ba, siyempre hindi. Sino ba tayo? Hindi naman tayo ang batas, di ba? Sa madalit sabi, ang tatanungin natin, batas. Di ba? Kung itong si Giran qualified, siyempre, opisina ng gobyerno yan, bawat tanggapan ng gobyerno, merong requirements at qualifications, mga kaibigan. Ngayon, kung ang batas po ang ating tatanungin, ito ho ang nakasulat sa batas para magkaalaman tayo. Para malaman natin kung may value, may halaga ba yung pinagsasasabi ni Soto at nung mga nagsasabing good choice daw, si Giran. Hindi natin, wala tayong personal na kay Giran. Kasi ang lagi natin sinasabi, ang dapat nating sinusunod ay rule of law. Pagka labag sa batas, hindi rule of law yun. Hindi ba? Mga kaibigan, halimbawa na yung sa rule of succession, pag ginulo mo yan, hindi rule of law yan, mga kaibigan. Kawalangyaan yan. Paglabag sa batas yan. Tayo ho, laging manindigan, sabi ko nga sa inyo, sa rule of law. Kaya gusto natin ng tao, kaya ayaw natin sa tao, baliwala yun Ang importante ho, nasusunod ba ang batas? Katulad niyan sa pagtatalaga, sabi ko nga sa inyo, itong administrasyong ito, pinaka-notorious, pinakakilabot po itong administrasyong ito sa paglabag sa batas at sa saligang batas. Ngayon, ang tanong natin kanina, ito bang si Giran qualified
na maging presidente at chief executive officer nitong bangkaroting PhilHealth, mga kaibigan. Yun lang ang tanong muna natin. Ngayon, itong tanong na to, batas ang sasagot. Diba? Ito ho nakasulat sa batas. Requirements under the Universal Healthcare Law. Ayan. Ang mga requisitos, requirements sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Batas, di ba? Pag sinabi mong law, batas. Ngayon, nakasulat po sa Section 14 nito pong Universal Healthcare Law ay ganito. Babasahin natin. President and Chief Executive Officer, sigiran yun, di ba? Of PhilHealth. Ibig sabihin, ito ho ang dapat na maging presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth ayon sa Universal Healthcare Law, Batas, Section 14. Ito ho ang sinasabi. Ano ba ang requirements? Ang sabi ho, upon recommendation of the board, the President of the Philippines shall appoint the President and CEO o yung Chief Executive Officer of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang presidente niya sa rekomendasyon ng board. Anong board ito? PhilHealth Board ang tinutukoy dito. Kasi may board of directors yan. Ang rekomendasyon nakalagay dito sa batas, manggagaling sa board. Di ba? The President of the Philippines, yung rekomendado ng board, na nagrekomenda sa presidente, ang presidente naman ay mag-a-appoint. I-a-appoint niya yung inirekomenda. Di ba? The President and CEO of PhilHealth from the board's non-ex officio members. Ang sabi kanina ni Roque, mga kaibigan, meron daw 2 members dyan na hindi ex officio. Kasi kailangan manggaling ang irirekomenda at itatalaga ng presidente na inirekomenda sa kanya ng PhilHealth Board, kailangan manggaling dun sa board na hindi ex officio. Mga kaibigan, itutuloy ko pagbasa. Sa madalit sabi, wala sigiran doon. Kasi unang-una, hindi siya board ng PhilHealth. Pangalawa, hindi siya board, hindi siya member ng PhilHealth Board. Ngayon, ito tuloy natin. Provided that the board cannot recommend a President and CEO of PhilHealth. Kung sakali na, halimbawa, ito, provided that the board, ang board ay hindi makapagrekomenda ng presidente at CEO ng PhilHealth unless the member is a Filipino citizen and must at least, 7 years of experience in the field
of Public Health, Management, Finance, and Health Economics, or a combination of any of these expertise. Ito na naman, mga kaibigan. Yung una, hindi siya member ng board. Pangalawa, pwedeng mag-appoint ng presidente at CEO sa PhilHealth kung ito ay merong 7 taong karanasan sa larangan ng public health. Mga kaibigan, ano yung public health? Management, Finance, and Health Economics, or a combination of any of these expertise. Pwedeng magtalaga presidente, kung yung itatalaga niya, dapat merong 7 taong karanasan sa larangan ng kalusugan, pampublikong kalusugan. Management, pamamahala, Finance and Health Economics. Siyempre, pag sinabi mong Health Economics tsaka Finance, may kaugnayan ito sa pananalapi para sa pangkalusugan. Hindi bastang pananalapi. O kaya, kombinasyon nung mga yon. May kombinasyon, or a combination of this expertise. Ibig sabihin, at least may dalawang, doon sa binabanggit, dalawa ron, kasama, doon sa itatalaga mo. Pasado ho ba? Sigiran, sa tingin ninyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun eh. Mga kaibigan, nakita ninyo? Alam niyo yung PhilHealth na yan, isang malaking tsubibo yan. Pinasasakay tayong lahat dyan para dyan mapunta atensyon natin. Kunyari, meron silang nilulutas na korupsyon. Sa dami ng korupsyon nangyari dito, mga kaibigan. Meron ba nakasuhan? Kayo ba maniniwala? Kahit na magaling ang NBI, sabihin mo. O kaya lahat ng agency ng gobyerno na pwede mag-imbestiga. Wala mangyayari dyan. Tandaan nyo yan. Yung lawak ng katiwalian, yung dami ng sangkot, ipupuwera mo yung mga ospital na nagkamal? Ipupuwera mo yung gaano karami yan? Kung hindi mo sila ipupuwera, kung kasama sila sa mga makakasuhan, di, ang laking tsubibo nito. Paano matatapos ang kaso? Sige nga. Hindi ba? Ang talagang pwede mong gawin dyan talaga, kung totohanan, pakulong mo yung mga matataas ang pwesto dyan na nakasangkot sa katiwalian. Hindi ba itong si Duque, ano yan? Ex-officio yan ng PhilHealth, mga kaibigan? Ngayon, wala mangyayari dyan. Ito'y pantakip lang ito. Ano lang ito, smoke screen ito. Baka nga yung pasok ni Giran dyan Di ba nung sinasabi, yan daw, sabi ng mga senador, di ba, may mga senador na nagsabi, delikado raw yung mga dokumento. Baka sirain, alam niyo na, nakawin ng mga nakaupo. Pati yung dokumento nakawin para mawala ebidensya.
mali kayo. Ngayon, ang suspecha, baka kaya inilagay ito para ang mawala hindi dokumento. Yung testigo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ho yung administrasyon na talagang kailangan takban mo ng takban. Bakit? Ang dami mong tatakban eh. Di ba? Walang ginagawa sa pandemya. Asan niya yung konkreto? Ano na? Di ba? Ano ba talaga, kuya? Ano mangyayari? Anong gagawin? Ano ginagawa ng gobyerno? Yun lang, announcement. Papalitan ko na. PhilHealth. Papakita ka sa TV, may pandemya. Sabi ko nga sa inyo mabuti pa yung China, nabigyan nila ng face mask nung umpisa pa lang. Tayo ba nabigyan ng face mask? Tapos, kunyari, tutulungan yung tao, gagamitin lang pala para manakawan ang gobyerno. Gagamitin dahilan pagtulong. Pero yung malaki, nanakawin. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, simpleng-simple lang Isipin nyo na lang, imbestigahan mo PhilHealth. Di ba, ang daming sangkot? Bukod sa mga opisyal, sana kung talagang totoo yan, yung mga opisyal muna. May kaso na sana. Wala naman Masama pa niyan, baka may mga testigo dyan mawala. Katulad nung nangyari sa Bilibid. Asan ang investigasyon? Meron ba? Yung kay JB Sebastian? Hindi, kriminal naman. Ba, hindi. Kailangang imbestigahan mo yun. Yung motibo ng krimen. Ano yung motibo sa krimen ng pagpatay? Pinaniniwala ang pagpatay kay JB Sebastian. Ano motibo ron? Para wala nang makatestigo. Diba? Mabaliwala yung kaso, ganon, sa International Criminal Court. Ganun ba yun? Mga kaibigan? Dito, sa PhilHealth, di ba, sabi nyo, malinis ang record ni Giran Ewan natin, mga kaibigan. Sabi nga ano yun? The proof of the pudding is in the eating. Di ba, mga kaibigan? Paano natin malalaman? Di pa natin nakikita kung ano gagawin. Di ba? Unang-una, yung pagkakatalaga, questionable. Pero, wala naman tayong magagawa. May magagawa ba tayo? Alin? Kahit ano gusto nilang gawin dito, walang magagawa ang mamamayan kahit na bastusin tayo, lapastanganin tayo. Yung gusto nila ang masusunod. Birthday po ngayon ni Miles Vitali Mitra. Yun. Ano to? Hipag pala ito ni Oscar De Jesus ng California. Binabati natin si Miles Vitali Mitra ng Glendale, California sa kanyang 46th birthday. Ngayon, September 1. Pero meron pa tayong mga ibang nagdiriwang din ng birthday nila ngayon bukas pa pala ito. So, mga kaibigan, may birthday ngayon, itong hipag ni Oscar De Jesus na si Miles Vitali Mitra ng Glendale, California. Birthday rin ni Jonathan Mata at ni Bing Marquez ng New Jersey, US of A.
At dahil birthday nila, narito, sandali, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Jose Calida. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng